Tuwang-tuwa ang mga anti-Marcos from day one until now na grupo dito sa nangyayari sa ating pamahalaan at nangyari kay General Nicolas Torre III, ang Director ng Philippine National Police. Matapos itong si Baking tanggalin, nananahimik ang mundo ng kapulisan at ng gobyerno, bigla na lang pumutok itong balitang pagtanggal sa kanya kahapon. Kinagulat ng lahat. Na-demoralize, merong demoralization ngayon sa hanay ng PNP. Hindi na humay kakailayan. 160 hanggang 170,000 ang ating kapulisan nationwide. Sila yung ang trabaho ay to serve and protect at all time sa lahat ng Pilipino at maging turista sa ating bansa. Ay kung bagsak ang moral, merong demoralization kasi biglang nawala yung kanilang nag-iisang totoong lehitimong Philippine National Police. Police talaga, galing sa Philippine National Police Academy na si General Torre. Biglang pinalitan ng galing na naman sa Philippine Military Academy. O di ba? Talagang hindi natatapos ang isong yan. At dahil dyan, talagang parang piyesta. Talo pa yung Flores de Mayo sa mga probinsya. Talo pa yung piyesta sa festival sa Baguio, sa Cebu at sa Davao na kung ano mga piyestang pinagkakaguluhan ng tao sa kasiyahan. Ang ginagawa ngayon ng mga anti-Duterte, anti-Marcos, pro-Duterte, pro-Quebuloy at iba pang sektor. Mga abogado, vlogger, mga troll, buzzer, sympathizer nila. Tuwang-tuwa sila. May sinabi pa silang karma. Hindi kinarma si General Torre kasi wala naman siyang mabigat na kasalanan. Siya ay nanindigan lang at ginawa ang tama bilang PNP Director General. Pero hindi ho tinanggap ng mga ibang sektor sa loob ng gobyerno. Kaya siya ay pinagtulungan at naging collateral damage. Yun po yung aking description. Para sa akin, ginawa ni Torre ang kanyang magagawa. Pero dahil mabigat ang mga kalaban sa loob ng gobyerno, nalaglag siya. Sayang si General Torre. Kailangan siya. Pero, kung may nanghihinayang, meron naman ang grupong katulad ng mga anti-Marcos ang tuwan-tuwa. Lalo na yung mga, alam mo naman, dahilan kung bakit nakakulong sa dahig ICC si Duterte. Si Quebuloy nahuli din at nakakulong dahil sa qualified human trafficking na ngayon nasa Pasig. At may mga kaso dyan sa Pasig at Quezon City. Si Torre lang ang nakagawa niyan. Kaya yung mga tao at supporters ng dalawang magkaibigang yan ang tuwan-tuwa ngayon. Nagpipiesta sila dahil sa nangyari kay Torre. Hindi nila iniisip na si Torre ay biktima lang ng bungguan sa gobyerno. Ginawang collateral damage lang. Pero siya yung gusto ng taong bayan. Siya ang kailangan ng mamamayan at kanyang pinanindigan ng trabaho. Dahil sabi nga niya, ang trabaho ng pulis to serve and protect, magpatupad ng warrant of arrest, sumunod sa batas, magpatupad ng mga court order at iba pa. Bilang kapulisan nationwide. Yun ang trabaho ng pulis. Yun ang ginagawa ni General Torre. Pero, sa sobrang sipag niya, talino, may prinsipyo, giniba siya. Pinagtulungan siya. Laglag siya. Tanggal. Napakasakit ng pagkatanggal sa kanya. Pero alam ko, General Torre, baka nakikinig ka. Ito ay hamon lang sa'yo. Alam kong meron pang mas maganda siguro para sa'yo. Total, meron ka pang more or less mga 1 taon pa, di ba? Na pulis. Ngayon, kung magre-retiro ka, early retirement, nasa sa'yo yan. Ngayon, kung hindi, may problema pa. Alam niyo bakit? Kasi sa PNP, isa lang po ang 4-star general sa balikat. Isa lang. Hindi katulad sa military, di ba? Marami mga may 4-star dyan eh. Sa PNP, isa lang po, yung Director General ng PNP ang merong 4-star. Ay si General Torre, siya yung merong 4-star. Eh hindi naman siya nag-resign, hindi naman siya nagretiro. Siya tinanggal. So nasa kanyang balikat pa rin yung kapangyarihan. Itong itinalaga, Lieutenant General 3-star. Hindi ko alam kung anong gagawin nila dyan. Pipilitin ba nila na tanggalin ni Torre ang kanyang 4-star sa kanyang balikat? Dahil siya tinanggal, si Diba?
O di ko alam kung anong legal na gagawin ng DILG at ng NAPOLCOM para mailipat sa balikat ni nung kasalukuyan ngayong PNP, Lieutenant General na acting chief or chief pinalit kay Torre. Kasi isa lang ho ang 4-star general eh. Kung mag-early retirement si General Torre, madali yun. Automatic ililipat na dun sa kasalukuyan PNP para ma-promote na full-time 4-star general. Ngayon eh, 3-star lang yan eh. Di ba? Kung mag-retiro, eh kung hindi, eh anong gagawin? Bitin. Hindi naman pwedeng dalawa ang 4-star general sa PNP. Isa lang nga album yan, hindi pwedeng dalawa. Naki Torre yun. Kung si Torre ay aalis ng tuluyan, voluntaring mag-retire, eh mawawala automatic yung kanyang uniform at kanyang pagiging 4-star general. Kung hindi, paano yan? So, meron pa rin problema. Ewan ko, paano gagawin dyan ni Remulla? Good luck na lang sa inyo. Kayo rin naman ho ang gumawa ng problemang yan. Hindi kayo bahalang mag-resolve. Ako naman nagbabalita lang. So, yan po yung sitwasyon ngayon. Parang napabuti pa yung mga anti-Marcos. Nagkaroon na parang na-justify nila na tama yung kailang ginagawa. Pero mali pa rin yun. Yung ginawa ni General Torre, yun ay isang napakalaking legacy, napakalaking accomplishment na hindi na mabubura sa pangalan ni Torre yung kanyang pag-aresto kay Kibuloy at saka kay Duterte kasi under the law, warrant of arrest. Wala na akong pwedeng mabura doon. Binubugbog lang nila ngayon, binabanatan si Torre kasi natanggal. Sinasabing kinarma, kung ano mga akusasyon. Kahapon, meron ako napanood na isang video na DDS vlogger, grabe mga nagsasabi. Parang akala mo naman nawala si Torre, makakawala si Kibuloy. Akala mo naman nawala si Torre, babalik na si Duterte. Ganun ang dating eh. Loko ba kayo? Arestado na yung mga yan, may kaso na yan. Korte lang ang magde-decide kung sila papauwiin o papalabasin. Hindi gobyernong ito. Hindi ang Malacanang, hindi pulis. Yung ginawa ni Torre, accomplishment na yun. Hindi na yun mababali. Hindi na yun mawawala. Yun ay record na kanyang ginawa. Tapang, talino at paninindigan. Under the law. Yun yun. Kahit na anong gawin nyo, kahit yung personalin si Torre, kaliwat kanan ngayon, mula kahapon ngayon, at sa mga susunod na araw, hindi makakalabas si Kibuloy at saka si Duterte dahil si Torre ay hindi na PNP chief. Hindi mangyayari yun. Hindi mangyayari yun. Dahil court order, warrant of arrest, ang ginamit ni General Torre, kaya nakulong yung dalawang yan. So, korte na lang ang makakapagsabi. Hindi dahil sasabihin nyo, kinarma si Torre, makakawala na yung inyong mga amo dahil wala na yung PNP chief. Abay, kalokohan yan. Kabubuhan yan. Katangahan yan. Huwag kayong palinlang, mga nanonood nakikinig. Kalokohan yun. Kahit anong gawin nyo kay General Torre, siya ay hindi na mamubura ang kanyang major accomplishment. Hindi na mabubura ang kanyang katapatan, katalinuhan, tapang at paninindigan. Yun. Legacy. Yun ang record na hindi pwedeng mawala at may pagmamalaki yan nung retiradong yung General Torre pinagkaisahan, pinagtulungang pabagsakin. Kung sino-sino yon, marami po sila.